Po. Thank you, Lord, for the strong yet sweet presence. Kakaiba, no? Strong pero sweet ang presence ng Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakilinga po yung inyong katabi, pakingitian. Okay, mukha wala naman ako nakikitang bago. But everyone, you're welcome again sa atin pong panibagong linggo. Sige po, settle down na po tayo. Sabi nga ng kanta, kalma lang baby. Okay? Kalma lang, kalma lang. Papalabasin lang po natin yung mga mababait na bata. Okay. Ayan. Sige po, marami pa pong bakanting upuan dito para po wala nang liligpitin dyan sa likuran. Thank you po. Okay. Naku, anak ko yun. Nanay si tatay. Thank you, Kuya Joel. Malamig. Okay po. So, mag-aaral po tayo. Mag-aaral. Handa niyo po yung inyong Bible kasi magtatawag po ako mamaya. Pagayak po ng isang mic. Ay, ako ng Bible, no? Kasi hindi ko po nilagay lahat ng Bible verses dyan. Kailangan ko po kayo na magbabasa ng Bible verses. Okay ka na, Kuya Rafael? Ready ka na? Okay. Sige. Bago mo i-flash yan, magtatanong muna ako. Unang tanong, bigyan nyo nga po ako ng halimbawa ng pinaggagamitan ng liwanag. Or, siguro ang tanong ko, ano yung mahihirapan kang gawin kapag walang liwanag? Okay? Pwede kong gamitin to? Sige, dahil nag-opo ka, mauna ka na. Magbasa. Magbasa, okay. Mahirap, no? Magbasa. Pwedeng braille system. Kung alam mo, di ba? Sige. Kinakabahan na si Kuya Mikmik eh. Mamaya, babalikan kita ha. Pero pasasagutin ko si Kuya Lloyd. Kuya Lloyd, anong mahihirapan kang gawin pag walang liwanag? Magsulat. Magsulat. Ang sisipag naman, parang totoo ha. Magbasa at magsulat. At dahil po nagpupunas na kayo ng salamin, ready na kayong sumagot? Yung hanapin mo yung kailangan mo pero hindi siya makita kasi madilim. Ayun, hanapin yung kailangan mo pero hindi mo siya makita. Parang kaibigan mo, kailangan mo, nung kailangan mo na, wala na. Nawala na. Okay. Kuya Mick, pwede ka na. Susunod si Kuya. Ano yung mahihirapan kang gawin kapag walang liwanag? Makakita po. Naman, napakasimple, no? Makakita. Tama naman. Kuya, thank you, Kuya Mick. Lakbay. Maglakbay po. Maglakbay. Ang hirap maglakbay kapag walang liwanag. Kuya Rodwin, ang ganda ng ngiti mo. Siyempre, magtrabaho. Magtrabaho, Kung ano okay. man yung trabaho mo, hindi makakagawa kung wala liwanag. Okay, thank you. Magtrabaho. Mahirap magtrabaho pag walang liwanag. Taas nga po ang kamay ng masasabi niyang mukhang mahirap mabuhay ng walang liwanag. Mahirapan akong mabuhay ng walang liwanag. Okay. Taas ang kamay ng nagrereklamo pag dumating ang Meralco bill. Natawa kayo? Di ba? Sinasabi nyo, mahirapan kayong magtrabaho, mahirapan kayong mabuhay ng walang liwanag, pero gigil na gigil kayo. Bakit naman? Siguro may nakatap dyan. Siguro, nasisi ni kapitbahay, lahat na-judge mo na, di ba? Yung Meralco, nasisi mo na, siguro dahil yung, ang dami na nating nagagawa, no? Ang hirap pag walang liwanag. Liwanag. Okay? So, yan ang pag-usapan natin. Kuya Rafael, unang slide. Ang ating pong verse will be coming, thank you, Kuya Rafael, from Genesis chapter 1, verse 3. So last time, nag-Genesis si Ate Malu, no? Sorry din, di ko masusundan yung, you don't know. Ano yun? It's not what you don't know, but it's what you do. Yun yung kay Pastora. It's not what you know, but it's what you believe. Yun yung kay Ate Malu. Yung sa akin, I don't know. Yun lang. Okay po. Genesis, basa po tayo. Genesis 1:3. And God said, let there be light. And there was light. Ang simple lang naman, no? Let there be light and there was light. Pag binasa niyo po yung verse 1 and 2, sabi doon, and the earth was formless, shapeless, and in total darkness. Kaya po isinudlong yung verse 3. Let there be light.
Father, we thank you for this moment. And what we are praying is that you shed upon us your light. Yung liwanag mo na hindi nakakasilaw, kung hindi yung liwanag mo na nagbibigay sa amin ng tanglaw, yung liwanag mo na nagbibigay sa amin ng lakas, yung liwanag mo na nagbibigay sa amin ng anuman pong aming kailangan sa bawat sandali. Magpakahayag ka, ikaw po magturo sa amin. Gamitin mo lang po ako na yung daluyan ng salita. At anuman pong maling turo, ay pinahawak namin. Ang dalangin lang po namin ay katuruan na ng gagaling sa iyo. Holy Spirit, teach each one of us. Allow us to be in the spirit of discerning. And allow us to be personal. Habang nakaupo kami dito, Lord, ang dalangin ko sa bawat isa sa amin, uupo kami na ang sisiya sa atin namin ay yung sarili namin. Mapapurihan ka sa sandaling ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po dun sa verse 1 and 2, the earth is formless, shapeless, and in total darkness. At nagkaroon nga po ng liwanag. Alam niyo, napakaganda nung verse na yan, na let there be light. Okay po. Sino po dito ang pagmulat ng mata? Sabi lagi ni Pastor, no? Pastor Ercel. Pagmulat ng mata, anong liwanag ang dumadampi sa iyong mata? Oh, alam na alam nyo, di ba? Cellphone. Liwanag ng cellphone. Totoo yun. Di ba? And then another sample, kapag po ba kayo ay papasok sa isang kwarto, ano pong una nyong gagawin bago bukod sa buksan ng pintuan? Buksan ang ilaw. Kasi kailangan nyong makita kung ano bang meron doon. And the same thing happens in Genesis 1. Nagkaroon ng liwanag kasi kailangang ayusin ng Diyos. So ibig ba sabihin, Kuya Arn, Brother Arn, ibig bang sabihin nun, ang Diyos ay hindi liwanag? Hindi po. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ay liwanag. Okay po. Hindi niya kakailanganin. Pero in a very simple sample, we need light. Yun yung gustong sabihin sa ating lahat. Kailangan ko ng liwanag. Okay? To start everything, you need light. Let there be light. Lights, camera, action. You cannot do an action without having lights first. Okay? Importante po ang liwanag. At sa umagang ito, nawa sa lahat po ng nadidiliman, sana po wag niyong, di ba pag nadiliman ng utak, pumapatay. Sa lahat po ng nadidiliman sa sandaling ito, sa umagang ito, nawa ang liwanag ng Diyos ay sumaatin. Okay po. Ang title po ng ating pag-aaral sa umagang ito, simple lang, let there be light. Okay? May tanong ulit, puro tanong lang tayo. Kuya Rafael, next na tanong. Ano-ano ang kahalagahan ng liwanag? Kanina tinanong ko po kayo, no? At very sure tayong lahat, mahalaga po ang liwanag. Walang magsasabing hindi mahalaga ang liwanag. So wag na po kayong magreklamo kay Meralco dahil kailangan nyo naman po pala talaga ng liwanag. Ang gawin po natin ay magtipid-tipid ng kuryente. Okay? Una po na paliwanag or una pong kahalagahan ng liwanag, kaayusan. Bakit po? Katulad po ng sinabi natin kanina, no? Mahirap kang kumilos, mahirap kang ayusin yung isang bagay kung walang liwanag. Magbabasa ka, hindi mo mabasa-basa, walang kaayusan, di ba? O kaya ikaw magsusulat, naku, yung sulat mo wala na pala sa linya, walang kaayusan. Ang kaliwanagan or liwanag ay naghahatid ng kaayusan. Okay? Bigyan natin ng practical na example. Nag-usap kayong mag-ama. Okay? Si Kayla at saka si Norving, nag-usap kayo. Yung sinabi mo sa kanya ay hindi niya naliwanagan. Okay? Ang sabi mo, bumili ka ng toyo. Okay? Dahil siya ay cellphone ng cellphone, kachat niya yung kanyang irog. Apo, sige po, umalis. Bumili ng pagbalik, suka. Diba? Nagkakaroon ng kaguluhan kapag hindi maliwanag. Komunikasyon pa lang po yun. Ang dami pong komunikasyon
na hindi naaayos, gumugulo kasi hindi maliwanag. Yung pala yung sinabi niya, pero iba yung interpretasyon mo. Okay? At mas gugulo yan kapag may third party. May sinabi si ganito, pinarating ni ganito, kahit ganito, umabot kay ganito, bago talaga dun sa tamang tao. Ang gulo. Kasi walang kaliwanagan. So ang kahalagahan po ng kaliwanagan or liwanag is kaayusan. Di ba pag sinabing nagpaliwanag siya, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin sa'yo, Sister Evelyn, ang galing mo. Hindi ko sinabing... Ngayon, kung naipaliwanag ko sa'yo, ibig sabihin, mas umaayos. Kaysa ang nagsabi lang sa'yo si Sister Rose. Tama po, Rose ang pangalan niya. Okay? Ang nagparating lang sa'yo si Sister Rose. Pero ang totoong nagsabi, ako, mali yung pagpaparating niya. Hindi ka tuloy naliwanagan. Maliban na pumunta ka sa akin at magtanong ng diretso, doon ka lang maliliwanagan. Naget niyo po? At marami pong relasyon ang ganyan. Sira kasi ayaw magpaliwanag. O kaya ayaw naman pakinggan yung paliwanag. Hindi. Ayoko na. Hindi na kita papakinggan. Ganyan, di ba? Sa mga anak, magsalita ka, sumasagot ka ba? Di ba, mga anak? Bakit ayaw mong kumibo? Pag kumibo naman, pinapagalitan. Marami pong mga bagay ang gumugulo kasi ayaw natin pumunta sa liwanag. Ang dami pong practical na example, no? Nakarelate po kayo? Kasi yan po tayo. Next po, dalawa lang naman yung kahalagaan for me. Buhay. Ang liwanag po ay buhay. So kanina nagpaliwanag ka. Nung nagpaliwanag ka, nagkaayos kayo. Okay? Buhay yun. Diba? Masarap mabuhay na maayos kayo. Hindi po totoong buhay na mayroong kang kagalit. Hindi po totoong buhay yung merong hindi ka naiintindihan. Hindi totoong buhay yun. Okay? Ang totoong buhay, yung maliwanag ang lahat. Puti ay puti, pula ay pula, itim ay itim. Maliwanag ang lahat. Yun ang totoong buhay. In Genesis, nung nilikha po si Adan, syempre namulat yung kanyang mata. Sino po ang una niyang nakita? Si Eva? Sino na nakita ni Adan? Thank you po. Ang Diyos. Ang liwanag mismo ang nakita ni Adan. And hopefully, ganun din tayo, no, sa bawat pagmulat ng mata, paggising sa umaga, liwanag sana ng Diyos yung nakikita natin. Hindi yung pagmulat ng mata mo, nakita mo yung asawa mo, tulog na lang ako ulit. Di ba? O kaya ay makikita, grabe yung tawa ni, ayoko ng pangalan, sorry. Nakikita mo yung pagmulat ng mata, makikita mo, ano ba yan, ang kalat? Diba? Sana makita o piliin ng mata natin na makita ang liwanag sa bawat kadiliman. Okay? So dalawa lang po yan. Pero punta tayo sa problema. Kuya Rafael, puntahan natin ang problema. Ano-ano ang nagpapadilim sa ating puso at isipan? Okay? Ano nga ba nagpapadilim sa ating puso at saka isipan? Bakit tayo nagkakaroon ng kadiliman? Narinig ko, sabi ni Ate Rose, galit. Tama ako ng dinig. O, chismoso kasi ko, kaya naririnig ko yung mga galit daw. Okay? Gusto ko, ano pangalan ni Kuya? Ano pong pangalan niya? June. Okay. Talagang parang classroom, nagtataas pa siya ng mamaya bigyan kitang index, lagyan kita ng score. Okay? Ano-ano yung mga nagpapadilim sa atin? Okay, hindi ko masasabi lahat, pero meron lang akong tatlong ma-share sa inyo. Okay po. Una, kawalan ng alam. Ba't yan nagpapadilim sa atin? Okay? Ulit, babalikan natin mga sample kanina. Dumating yung anak mo, bakit ka late?
Hindi mo na pinagpaliwanag. Hindi mo alam, siya pala ay nadapa, nahulog yung kanyang pera, pamasahe, sa kanal, naglakad siya. Hindi naman siya makachat kasi wala siyang data, kasi ang pabaon mo lang sa kanya, 5 piso. Andun pa yung pagkain niya, pamasahe, 5 piso. Ano sa kayo dadating 5 piso? Marami tayong bagay na nadidiliman tayo kasi wala tayong alam. At tamad tayong alamin. Katulad ng sample, may sinabi ko kay Sister Evelyn, pero ang kakwentuhan ko si Sister Rose. Okay? Sister Rose, pinaabot kay Sister Evelyn, na hindi ko naman sinabing sabihin niya sa kanya. Naguluhan siya. Maliban ulit na alamin mo kung ano yung totoo, hindi ka maliliwanagan. Marami po tayong bagay na nadidiliman tayo kasi hindi natin alam. Hindi mo lang alam kung ano yung hirap ko pagpunta dito sa church. Makaabot lang sa 8:30. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nitong araw na to. Hindi mo alam kung saan ko kinuha yung bigas na yan. Lalo sa mga nanay, mga anak noon. Ako, madaming drama ang ating mga magulang. Kasi hindi nyo alam ang hirap maging magulang. Kung alam nyo lang. Sa anong linya natin lagi mga magulang, pag ikaw naging magulang, malalaman mo. Diba? Malalaman mo. Katotohanan po yun. Maliban talaga na malaman mo, doon ka lang maliliwanagan. So ba't po dumidilim? Kasi walang alam. Ano po mga basic pa niyan? Mga latest. Okay? Dahil matanda ka na, ayaw mong alamin yung latest bukod sa chismis. Marites, anong latest? Diba? May gadget, ayaw mong alamin. Gusto mo laging may gagawa nun para sa'yo. Ulit-ulitin ko, habang buhay ka, kahit matanda ka, kung gumagamit ka ng cellphone, aralin mo kung paano gumagana yung cellphone. Kung gumagamit ka ng aircon, alamin mo kung paano gumagana yung aircon. Kung nanonood ka ng TV, alamin mo kung paano gumagana yung TV. Hindi mo sasabing, anak, paandarin mo nga yung TV. Anak. Diba? Habang buhay ka't kumikilos ka, alamin mo yung kaya mo pang alamin. Bakit? Ang pag-alam sa mga bagay-bagay ay bagay lang sa mga patay. Patay lang ang ayaw ng may alam. Habang buhay ka, dapat gusto mo laging may nalalaman. Okay? Kasi hindi ka lalago kung laging gusto mo, kung ano lang alam mo nun, yun na lang. Ganito na lang. Okay? Madidiliman at madidiliman ka. Kaya po hindi nagkakasundo ang bata at matanda kasi magkaiba po kayo ng alam. Yung alam nyo dati, naku, nung dati kami, ganito, nag-iigib pa kami, ganito. Yun yung alam mo. Hindi na totoo ngayon sa panahon natin yung alam mo. Baka dapat alamin mo kung ano na yung totoo ngayon. Kaya po hindi nagkakasundo madalas ang matanda at bata. Ganon din naman mga bata. Alamin nyo din naman yung kwento ng matatanda. Diba kung ano'y hirap nila, pakinggan nyo din. May pinanggagalingan din yan at may katotohanan din naman yung pinanggagalingan nila. At may matututunan din kayo kung aalamin ninyo kung ano ba yung pinagdaanan ng mga matatanda. Yun nga lang, medyo magtitiis tayo sa matatanda dahil talagang ulit-ulit po sila. Pero, yun po ay para sa atin. Sinasabi ko po yun dahil ako ay may tatay na matanda. Kailangan talagang di ba po, kailangan na, I'm watching you. Kailangan po talaga, ang kausap ko po yung mga kabataan. Mga kabataan, kailangan po nating maging pasensyosong, laging makinig sa atin pong mga nakatatanda. Para po malaman natin sila. Alam nyo, yung pakikinig sa kanila ay pag-alam sa puso nila. Alam nyo kaya nila inuulit-ulit? Alam mo ba, noon, ganto kami, ganto. Bakit nila inuulit-ulit? Kasi hindi na po nila kayang gawin.
Hanggang sa kwento na lang po nila yon binabalikan. Kaya hayaan po nating mabuhay sila sa pagkukwento. Huwag nyo na pong pipigilan, narinig ko na yan. Okay? Hindi po talaga kayo magkakaintindihan. Those are basic example na nadidiliman tayo kasi hindi po natin inaalam. Puntahan natin sa church. Ang dami, hello po. Sa church, puntahan natin. Nakita mo, ano ba yan? Ang dumi nito. Alamin mo muna. Bakit ba madumi? Okay? Ano ba yan? Ang panghi dito. Alamin mo muna bakit mapanghi. Baka sira yung gripo o baka hindi tayo nakabayad ng tubig. Di ba? Baka mayroong hindi ka alam. Alamin mo. Alam niyo po kung bakit hindi natin ninaalam? Ulit, tamad po tayong alamin. Kung ano na lang po yung makita natin, kung ano na lang po yung marinig natin, yun na lang yung gusto nating paniwalaan. Takot po tayong, hindi takot, tamad po tayong magsaliksik. Sample. Sino po dito kapag nag-FB, kung ano po yung nababasa nyo, madali po kayong mapaniwala? Alam nyo ba, ang daming fake news sa FB, kakascroll nyo, yun lang sa Bohol. O, alam niyo sa Bohol, yung naglagay ng swimming pool sa gitna ng UNESCO, Chocolate Hills. Okay? Pag hindi po kayo nag-search talaga, ang dami pong nag-e-edit. Di ba? Ang galing mag-edit. Ang dami nang nilagay. May nilagay ng casino, may nilagay ng hotel. Pero ang totoo, isa lang naman yung nakalagay. Ang bilis na pong mag-edit ngayon sa FB. Kapag hindi po tayo critically thinking, magogoyo po tayo. Maloloko po tayo. Bawal po ang gullible sa mga Kristiyano. Ano po yung gullible? Uto. O, tama din po yan, Ate Arlene. Mga funny walain. Okay? Bawal po sa mga Kristiyano yun. Walang tamad na Kristiyano na hindi nagsasaliksik. Last na sample, lalo po kung kapatiran. Uulit-ulitin ko, alam mo ba, si ganito, ganito pala yan. Alamin mo muna kung totoo yung sinasabi sa'yo. Kasi pag hindi, magkakasira kayo. Huwag kang tamarin na tanungin siya. Okay? Meron po akong, dahil ang trabaho ko sa school, bago pumunta second point, may trabaho ako sa school. Ang trabaho ko po ay mag-coordinate. So, ng mga activity. Ang tanong sa akin particularly, magkano yung renta ng sound system, lights, and LED? Dapat ang trabaho ko po kasi, pag magkukuha ka ng supplier, o kaya kung ano man, dapat at least magka-canvas ka ng 3. Para alam mo kung sino talaga yung best. Okay? Hindi pwedeng isa lang. Sanay na ako dun sa isa kong kinukuhanan. Tapos may isa pa akong, 2 lang yung natanong ko. Okay? Tapos, nagtanong yung amo ko. Hindi ko nasagot kasi hindi ko natanong. Sabi lang sa akin nung, general, hindi naman particular sa akin. Sabi lang sa general, lahat kayo mentoring. Pag may mga bagay kayong dapat alamin, huwag kayong tatamaring alamin. Gaano ba namang tumawag sa supplier at tanungin, magkano na po ba ngayon ng renta? Siyempre, nakayuko na lang kaming lahat. May point naman po. Sa mga Kristiyano, lalo po ng Diyos, bawal tamad sa pag-alam ng totoo. Okay po. Next. Ito po yung next na extreme. Hosea. Pag sige po, ito yung sinasabi ko. Buklat po tayo, Hosea. Hosea 2:4-6. Sige lang, Kuya Rafael. Next mo na. Okay. Hosea 2:4-6. Ito meron na si Ate RG. Para po, may verse. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil nyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kanalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Thank you, Ate RG. In English, ang sabi po dyan, my people perish for the lack of
knowledge. At ayaw alamin kung ano ba yung totoo. Marami po talagang napapahamak pag hindi alam ang totoo. Okay, next po, extreme. Marami namang alam. Paano nadidiliman yung maraming alam? May nagsasalita dito, ay alam ko na yan. So madidiliman na sila. Paano po didilim? Matutulog na. Okay? Alam ko na yan eh. Pag marami kang alam, ang tendency, ayaw mo nang makinig sa iba. Ang tendency, ayaw mo nang makinig sa paliwanag. Ang tendency, ang alam mo lang ay yung alam mo. Madilim. Hindi lahat ng bagay alam mo. Yun yung totoo. What we know is little, and what we don't know is immense. Ulit. Sabi nga, what we know is little, and what we don't know is immense. Napakalaki pa po ng bagay, mga bagay na hindi natin alam. Alam niyo po ba, ang dami pang hindi nadidiscover. Sa ilalim ng karagatan, sa kalawakan, ang dami. Huwag na tayong lumayo. Yang katabi mo, ang dami mo pang hindi nadidiscover dyan. Tama? Yan yung totoo. Ang dami mo pang hindi nadidiscover dyan sa taong katabi mo ngayon. Pero ang gusto pong sabihin ng pangalawang point, minsan nadidiliman ka, nadidiliman ako kasi ang alam mo lang yung alam mo. At ang gusto mo lang paniwalaan yung alam mo. Kala mo ang dami mo ng alam. O ulit, ganun din mga bata. Pag di kayo nakinig sa matatanda, akala mo ang dami mo ng alam. Yes, ang dami nyong alam sa gadget. Ang dami nyong alam sa FB, social media. Ang dami nyong alam sa ngayon. Pero sa totoong buhay o practical na buhay, teka. Usap muna tayo. Marami pa kayong hindi alam. Sabi nga, marami pa kayong kakaining. O yan, kaya nagtatai tayo eh. Ang dami kinakain bigas. Sasaing nyo po muna. Okay. Pagkakain kayo, marami pa kayong kakaining kanin. Okay? Maraming alam. All-knowing, sabi nga. May kakilala po ba kayong ganyan? Yung magpapaliwanag ka pero hindi tatanggap kasi ang alam lang niya, siya yung tama. Ay, noko. Si Harmony. And third, hindi ko na po elaborate yan kasi malinaw na malinaw. Pag marami kang masyadong alam niyo po ginagawa dyan, tinutumba. Sabi nga namin talaga mga kabataan eh. No? Sabi nga ng mga kabataan, pag maraming alam, itumba na yan. Kung katulad din ng Hosea, people perish pag walang alam, people perish din kapag sobra-sobra naman yung alam mo. Lalo kapag dinadaan mo na siya sa yabang. Okay po. Sabi ng 1 Corinthians 8:1, sige po pakibuklat pero ako na po ang magbibigay ng pinaka-brief. Sabi ng 1 Corinthians 8:1, kung nandun po kayo, samahan niyo po ako magbasa. Sabi po dyan, ang dami nating alam when it comes to food. Tama po yung sinasabi ng verse sa inyo. Ang dami nating alam patungkol sa pagkain. Tama? Nag-aaway-aaway na tayo halos. Sabi dyan. Tama po ba? Pero anong dapat daw gawin sa kaalaman? Dapat yan ay sinasabi ng may kaayusan, ng may pagmamahal. Basahin niyo po yung 1 Corinthians 8:1 po ninyo. Nagtatalo-talo sila sa pagkain. Ang dami na nating alam dyan. Parang sa church. Anong dadalhin? Minudo? Hindi, may sasana. Hindi, may sabaw. Hindi. Talo-talo, ang dami kasing alam. Okay po. And third point. Eto. Yun namang walang pakialam. So nadidiliman yung isip mo at puso mo. Yung dalawa actually more on the mind. Pero yung pangatlo more on the heart. Nadidiliman yung puso mo kapag wala kang pakialam. Tama? Wala kang pakialam dyan sa katabi mo. Wala kang pakialam kung mapanghi ang CR. Wala kang pakialam kung may agyo ba sa church. Wala kang pakialam kung ba pilay na ba yung upuan na yan. Hindi mo ire-report. Wala kang pakialam.
Wala kang pakialam sa nangyayari sa mundo, sa paligid. Wala kang pakialam kung tumaas na ba ang presyo ng gulay o kung ano man. Wala kang pakialam. Napakahirap ng taong walang pakialam. Walang kaliwanagan ang taong walang pakialam. Bakit ka late? Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Bakit ka absent? Wala akong pakialam sa dahilan mo. Nadidiliman po tayo kapag wala tayong pakialam. Remember, topic sa leadership, every leader is empathetic. Diba? Hindi ibig sabihin na may alam ka, tapos wala ka namang pakialam, okay na yon. So, 3 point. I'm about to end. Susunod po ay puro verses. So, 3 bagay ulit. Bakit nadidiliman ang isang tao? Walang alam, napakaraming alam, at isang taong walang pakialam. Yan po ay nagpapadilim sa ating isipan at sa ating puso. Diba? Pinapatigas yung pangatlo, pinapatigas niya yung puso natin. Pakialam ko sa'yo. Diba? Titigas puso mo dyan. Pinapadilim. Ayaw tingnan. Yan yung tendency natin pag madilim ang ating puso. Okay? Puro verses na po yung kasunod niyan. Thank you, Kuya Rafael. Next. Sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. And by this you will know, may kasunod pa po yan, you will know the perfect will of God the perfect and good will of God for you. Romans 12:2. Hello, Tibet, nandiyan ka pala. Kala ko nandun sa likod. Bakit po sinite yung verse ng Romans 12:2? Sabi, be transformed by the renewing of your mind. Gusto po nating maliwanagan, renew our mind. Okay? Dapat iba na po mag-isip ang Kristiyano, ang isang taong may Diyos sa isang taong walang Diyos. Dapat iba na po siyang mag-isip. Ulitin ko po, kapag utak or isipan, renewal ang kailangan. Hindi ko alam kung nasabi ko nandito yun, pero ulitin ko po. Ang puso, ano ang kailangan? Revival. Ito po, renewal. Ito po ang kailangan, revival. Di ba kaya po pag nire-revive? Okay? So, puso at isipan, renewal and revival. Kailangan po nating maliwanagan yung ating isipan. Paano? Sabi po dyan, pag binasa niyo po ng buo yung Romans 12, alam niyo po ang ganda ng Romans 12, nandyan yung, pati yung pakikipag-relate. Tapos yung dulo ng Romans 12, sabi, don't take avenge, for the vengeance is mine. Nando po sa Romans 12. Ang ganda pong basahin. Now, how to renew your mind? How to renew our mind? Of course, get the light. What's the light? The Word of God. Ang salita mo'y tanglaw sa akin. Sabi ng Psalms 119. For the Word of God is light unto my feet and lamp to my path. Yan po ang salita ng Diyos. Mamaya babalikan natin. Next verse po natin. Kay Rafael. Okay. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Dati tayong nasa kadiliman tungo sa kaliwanagan. But the question is, are we really bearer of that light? Dala-dala ba talaga natin yung liwanag na yun? Nasa liwanag na nga ba tayo? Okay? Kasi ang sabi, next verse. God rescued you from darkness. God rescued me from darkness. That is the power of Satan. Ang padilimin ang isipan mo. Alam mo, ang kapangyarihan ni Satan, padilimin yung isipan mo. Paano? Magtanim at magtanim ng kasinungalingan. Magtanim at magtanim ng kasinungalingan. Bakit? Satan is the father of all lies.
At anong gampanin niya? To kill, to destroy, to kill, to steal, and to destroy. Alam niyo kung paano kanya at ako sinisira? Maglagay ng kasinungalingan. At pag binenta mo, pag binili mo yung binebenta niyang kasinungalingan, doon na. Doon ka na niya sisirain. Yung kasinungalingan na, hindi, ganyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Hindi ka naaasenso. Yung kasinungalingan sa mga bata, kapag sinabi sa'yo, ang pangit mo, hanggang paglaki mo, dala-dala mo yon, binili mo. Yung kasinungalingan. Ang daming kasinungalingan na binibenta ni Satan, na binibili naman natin, ang yaman natin, no? Bumibili pa tayo ng kasinungalingan. To the point na sinisira tayo nito. Sample ng kasinungalingan. Hindi ka napansin. Pumunta ka ng church, hindi ka napansin. Ang dami na tumatakbo sa utak mo. Siguro, galit siya sa akin. Ano ba nagawa ko? Nakaka-relate kayo? Totoo? Di ba? Ang dami nyo na agad kasinungalingan na sinasaksak sa isipan ninyo or natin. Ganyan po magtrabaho ang kaaway. Lalo kapag yung isipan na yan ay idle. Okay? Kaya nga po yung mental health, napaka-importante. Kasi sabi nga, the work field of the enemy is an idle mind. Ang gustong-gustong tinatrabaho ng kaaway ay yung isipang walang iniisip. Okay? Nakalutang lang. Yan ang gustong-gustong tinatrabaho ng kaaway. Yan yung gustong-gustong pinupukulan ng kasinungalingan hanggang sa magkaroon ng kadiliman. Di ba mag-imagine lang kayo? Sabi nga, mag-imagine ka ngayon na yung asawa mo may kandong-kandong na babae. Mag-imagine ka lang ngayon, di ba? Magdidilim na yung paningin mo hanggang sa bilhin mo yung kasinungalingan na may nakakandong nga. Tapos pag uwi ng asawa mo, napaka-powerful po ng kaisipan. Kaya wag niyo pong hahayaan na ang inyong kaisipan ay mamuhay sa kadiliman. Always ask God, Lord, will you please shed a light into my mind, into my heart. Okay? Next. Okay. Last 4 minutes, 10. Matthew, sabi po sa Matthew, lahat po tayo ay tinawag bilang liwanag ng sanlibutang ito. Be the light. Okay? Maging daluyan, maging source ng liwanag. Paano po yung mga liwanag na yan? Simple lang. Ulit-ulitin ko yung mga simpleng halimbawa. Yung ngumiti ka, liwanag na yon, di ba? Makikita, ay, Kristiyano to. Yung nakangiti. Pero, sana nga, no, nakikita ba tayong umingiti? O laging nakasimangot? Ano yung sabi ng isang preacher dito minsan? Laging may 11 dito. Ayan. Smile. That is shedding a light. Shedding a light to this world. Bakit? Dahil po ang mundong ito ay puno na ng kadiliman. Tingnan ko lang po yung, okay. At bago yung last slide. Last slide na yung kasunod niyan. So sabi po tayo ay nasa kaharian na ng liwanag. Okay po. Sana po, iba na rin po yung, sabi Romans 12, sana iba na rin yung ating pag-iisip. Okay, halimbawa, magbabarkada kami. Yan, kaming 5, magbabarkada. May usapan, ang pinag-uusapan ay LGBTQ, RSTU, VWXYZ. Okay, yun yung pinag-uusapan namin. Okay, kaming 4, hindi kami Kristiyano. Okay, pero siya, Kristiyano. Okay, dapat yung mindset mo, iba na sa mindset namin. Okay? Nagiget niyo po? And that is setting apart. Dapat kitang-kita, nakahiwalay ka doon sa hindi nakakakilala sa Diyos. Pero ibig bang sabihin si Nelory kailangan ng hindi makipagkaibigan sa amin para mahiwalay? Hindi po. Okay? Yun yung pagkakamali ng maraming Kristiyano.
Maraming Kristiyano ang ginagawa, sineset apart yung mga kaibigan nila dati, hindi na kita friend, hindi po ganun ang setting apart. Setting apart is kahit nandoon ka sa madilim, kahit hindi kami Kristiyano, pero Kristiyano ka, at kahit kasama mo kami, magliliwanag at magliliwanag ka sa isip, sa salita, at sa gawa. So kung pinag-uusapan namin, oy, alam mo ba, ang pogi niya, LGBTQ, di ba? Pero hindi mo ako i-accuse dahil Kristiyano ka, pero maliliwanagan ako, ay Kristiyano to. Nagiget niyo po ba yung ibig sabihin? Setting apart. Dapat iba nang mag-isip ang mga Kristiyano. At hindi din ibig sabihin nun ay lalayo ka na sa... Hindi po totoo yun. Okay? Dapat nga sila nga yung mas nilalapitan mo. Okay? Sila yung dapat miniministeran mo. Yun nga lang, ingat-ingat din. Okay? Keep a safe distance pa rin. Kasi nga, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pero, ulit, mga Kristiyano, wag basta-basta lumalayo sa mga dati mong kaibigan. Okay? Be the light. Yun yung dapat. And last slide, 10 na, sakto. Iba na ang maliwanag. Iba na yung maliwanag. Kristiyano ka. Okay? A-attend ako ng reunion, pero maliwanag, hindi ako iinom. Kasi, Kristiyano ako, iba na yung maliwanag. Okay? Nagiget po natin yon. O sige, magdidiskusyon tayo. Pero, hindi ako magtataas ng boses sa'yo. Kasi iba na yung maliwanag. Iba na yung maliwanag. Let there be light. Father, we thank you for the minutes, sa oras na nagamit namin, at sa lahat po ng mga bagay na naliwanagan po sa buhay namin. Dalangin ko po, kayo po ang patuloy na magpakahayag, kayo po ang patuloy na magpukol ng kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Salamat po na sa liwanag mayroong kaayusan, sa liwanag mayroong buhay. At yun po yung gusto namin. At yun po yung dalangin ko sa bawat isa sa amin. Kaayusan at totoong buhay. Yung buhay na lumalakad sa liwanag. Hindi kami mangangapa. Hindi kami uncertain. Hindi kami, totoo ba to? Ito ba? Magiging sure kami because we have the light. You are our light. Salamat po sa kaliwanagan. Patuloy niyo po na palalimin. Patuloy niyo po na tapusin anuman po yung narinig namin sa sandaling ito. At kayo po ang maitaas at itinataas namin sa lahat po ng aming pinag-usapan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano? Tithes and offering. Sige po. Ako na, Tibet. Tithes and offering po. Tuloy-tuloy na natin to. Okay? Simple lang po. Patingin po ng dalawang kamay ninyo. Taas ang dalawang kamay. Okay. Gano'ng kalaki? Siguro ako na may pinakamalaking, hindi naman. Sino ba may pinakamalaking kamay dito? Okay. Baba po. Idukot sa bulsa. Wala. Idukot sa bag. Okay. Kung ano man po yung ibibigay natin ngayon, ito lang po yon. Gaano kaya kalaki kamay ng Diyos? Na kapag ibinalik niya yan sa'yo, na-imagine nyo po, gaano kaya kalaki ang kamay ng Diyos na kapag ibinalik niya yan sa'yo, hindi ka mapagpapala. And every time that you give, we are not actually just blessing the church. We are blessing ourselves. Tayo yung unang napagpapala. Bakit po? Ang pagbibigay po ay usapang puso. Hindi po siya usapang pera. Ulitin natin, ang pagbibigay po ay usapang puso. Hindi siya usapang pera. Lord, we thank you na anuman pong ibibigay namin sa umagang ito, dahil lang may ibinigay ka ng una,
sa amin. Pinagkatiwalaan mo lang kami at ipinadaan mo lang ito sa amin. At anuman po yung malilikom sa umagang ito, sa araw na to, magamit po ng wasto, magamit po sa tama, sa ikalalago at i-expand ng kingdom mo through Jesus Church. Pagpalain mo po ang lahat ng kamay na magbibigay at pagpalain mo din po ang bawat isa sa kanila pong pagbibigay, kung ano man po yung lakas, araw, stress na naghamit nila para lang magkaroon ng pera. Dalangin ko po, ibalik mo po ito sa kanila. Hindi man sa pamamagitan ng pera, pero ibalik mo po yung lakas na nawala. Ibalik mo po yung ligaya na nawala dahil sa stress. Ibalik mo po lahat ng mga bagay na kapalit nitong kanilang iaalay sa inyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano, announcement? Good morning. Are you blessed? Amen. Ang aking pong awit na handog sa Panginoon ay aking pong ni-revise at nag-modify ng lyrics para sa Panginoon. Inilalarawan po dito na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Sa Panginoong Jesus na nagbibigay ng buhay at hindi ka nag-iisa, at mga kapatid, ang langit ay abot nyo na. Amen po ba? Amen. Bro Bernardo? Golden Star Karaoke. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng ibigin mo ako. Ang lahat ng aking pangarap matutupad ng dahil sa'yo. Ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligayahan, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo, Jesus, ay mayroong buhay. Sa piling mo'y hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, Jesus. Sa piling mo, Jesus, ay mayroong buhay. Sa piling mo'y hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, Jesus. Ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong nagkaroon ng kaligayahan, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo, Jesus, ay mayroong buhay. Sa piling mo'y hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot
kamay. Kapag kapiling ka, Jesus, sa piling mo, Jesus, ay mayroong buhay. Sa piling mo, hindi ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka, Jesus, ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka, Jesus. To God be the glory. Thank you po. Sige po, announcement po tayo. Announcement, meron pong fellowship ang adults. Tama po. Okay, ma'am. After po ng teaching. Teaching po natin ngayon ay mag-shift to, tama po, Pastor? Baptism? Tama po. Okay. Magpapalit lang po sila ni Ate Lynn. Okay. And then alas 3 din po, mayroong fellowship ang young adults. Kay Sister Lorna. Sister Lorna. Ang host po natin ay sila Chard and Ella. Ano pa pong announcement? March 28, Juniors Fellowship meron din sa 24 naman kayo. Ganyan kayo, kayo lang may ganyan eh. Kami wala. Okay. 28 po ay ating outing. Okay po. So sa mga sasama po magpalista na. At kasabay ng pagpapalista ay pagdukot sa bulsa. Okay po. Kasi sana po makapagbayad na rin po habang kasabay ng pagpapalista. Okay po. Tayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito. At salamat po, simula pa lang, Ikaw ang Diyos ng kaliwanagan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat po na Ikaw ang Diyos na gusto lahat maayos, lahat may buhay. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, araw-araw, piliin po namin na mamuhay sa kaliwanagan mo. At sa mga pagkakataon po na kami po ay nadidiliman sa dami po ng alalahanin, sa dami po ng bayarin, sa dami po ng problema, emotional, mental, physical, pagod na pagod kami. Sa mga ganitong pagkakataon na kami po ay para bang nasa dilim. Parang gusto na lang namin na magmukmok sa isang sulok. Lord, sa mga ganong pagkakataon, dalangin po namin, pukulan mo po kami ng liwanag. Ayaw na po namin bumalik doon sa buhay na madilim. Ayaw na po namin bumalik doon sa buhay na wala kaming alam o pakialam. O ang alam lang namin ay yung kung ano yung alam namin. Gusto namin na sa paglakad namin, araw-araw, lumalakad kami sa liwanag ng inyong salita, sa liwanag ng inyong pag-ibig. Salamat po na ang inyong pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa amin. Thank you, God. Taas po natin ating mga kamay. Aming Diyos, aming Ama, ipatanggap mo po sa amin ang inyong pagpapala. Pagpapala ng kaliwanagan, pagpapala ng kapayapaan, pagpapala na makalangit. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa buong maghapon na ito, sa buong linggo na darating. At dalangin ko po, maging pagpapala din po kami. Maging liwanag kami sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming barangay, at kung saan man po kami dalhin ng aming paa sa linggong ito, maging liwanag po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless everyone. Check.
Kaya bago tayo maghiwalay, patuloy natin sabihin sa Panginoon, Lord, aawit ako sa iyo. Sige, sabihin niya po na, aawit ako sa iyo, Panginoon, dahil masarap umawit sa iyo. Amen! Sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama ko sa iyong inaawit, nagbubunyi pati hanggang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, mga awiting makalangit, anong ligaya sa'yo'y hati na hindi kayang tumbasan. Pag-awiting makasanlibutan, sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. pagkat damang-damang ko sa iyong yaawin, nagbubunyi pati hanggang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Tumating nga po ang kapayapaan, ang kagalakan at ang pag-ibig ng Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. La la la, la la la. Ligaya.